Hi guys! Welcome back to my vlog. So, ang topic natin for today's video is yung kasal ka na at gusto mong palitan ng apelyido ng asawa mo yung passport mo. So, ano yung mga requirements na dapat mong i-prepare at ano yung ID na madali mong makuha. So, yan yung pinaka-topic natin. Siyempre, ang requirements guys, para sa pag-change mo ng apelyido mo sa passport, kasi marami ang nagtatanong kung ano yung mga dapat nilang gawin sa change status na tinatawag. Pag sinabing change status for single na naging married ka na, bagong kasal ka at gusto mong palitan na yung passport mo sa apelyido na ng asawa mo. So dapat may appointment ka, and then may ID ka, and also dalhin mo yung old passport mo. So dito muna tayo sa appointment. So dito sa appointment guys, kailangan na ilagay mo dito sa apelyido na, doon sa surname, di ba? Surname, name, and middle. Kailangan ilagay mo na yung apelyido mo. So, pag magpapa-appointment ka, ilagay mo na yung apelyido ng asawa mo. So, apelyido ng asawa mo, pangalan mo, at saka yung apelyido mo na pagkadalaga, yun na yung magiging middle name mo. So, yun. Dapat yun ang mailagay mo na doon sa appointment mo. Para pagbasa ng ready na. Ano pa? Marriage certificate na PSA. Kailangan dala mo yun. And also, dapat meron kang ID na naka-apelyido na sa asawa mo. So, ano yung pinakamadali na makuha na ID? Postal ID. Yun yung, in my experience, ang nakuha ko is postal ID. 7 days lang, pinarush ko siya. So, yun, nakakuha ako ng postal ID in 7 days. Tapos, pinick up ko na lang ulit. So, dito, sa area dito sa Laguna, wala dito sa Calamba ng rush. Doon sa Kabuyaw pa ako pumunta. Kasi doon sa barangay, kasi ano yung mga requirements pala sa postal? Ang requirements sa postal is marriage certificate and also yung mga ID mo pa. Kasi ako mayroon pa akong ID na mga nasa asawa ko na apelyido. Pero mga teen ID and then PhilHealth meron na ako na. So acceptable yan sa postal. So pagpunta ko doon is nagdala ko ng marriage certificate and also barangay certificate and mga ID. Doon sa postal, yan yung requirement sa postal. Kailangan may barangay ka. Barangay certificate. So, yun. So, to cut the story short, magdala ka ng appointment na lagay na doon sa surname mo ang sa apelyido ng asawa mo. Then next is ID na naka-apelyido na sa asawa mo, and then marriage certificate, dalhin mo yung passport mo. Kasi bubutasan niyan kasi parang renewal ka na niyan. So ganun po guys ang gagawin. So that's it po for today's video, and hope may natutunan kayo kasi marami po ang nagtatanong doon sa change passport. Kasi ang mga problema nila, syempre ID. Kasi nga, di ba, ang magiging ID mo dun is mga dati mo pa pagkadalaga. So, syempre guys, kailangan talaga magkuha kayo ng ID na valid. Kasi hahanapan po kayo ng valid ID. So, yun na nga po guys. So, kung ninyong kalimutan yung appointment nyo na naka-apelyido na sa asawa nyo, ID nyo na naka-apelyido na rin sa asawa nyo, marriage certificate, very important. And also, dalhin nyo yung old passport. So, that's it po for today's video. Huwag po magkalimutan mag-subscribe. And for more video pa, abangan na lang po ninyo. At mayroon po tayong topic na iba.